Mga agaw ka! Akin ang lupang ito. Sa akin ito'y pinamana nila mama at hindi sa'yo. Huwag ka nga masyadong mayabang dyan. At sinabi mo pa talaga sa abogado mo na sa'yo to nakapangalan. Sabihin ko lang sa'yo ha, ako ang panganay dito. Sa akin ipinamana ang bahay at kahit anong sentimo ng pera na iniwan nila papa at mama ay mananatiling akin. Alam mo, doon ka na lang tumira sa dating bahay ni Lola. Total, doon ka naman nararapat. Ganyan ka ba? Makasarili? Sa ating dalawa ito pinamana ni na mama at papa bago sila namatay. Tapos gusto mo sa'yo lang ito mapupunta? Tapos ano? Ibibenta mo ang bahay na to. Kasi wala ka nang makutkot na pera sa mga magulang natin na dapat naman sa ating dalawa. Panganay ka, pero hindi ka marunong mag-isip ng tama. Alam mo ikaw, sobrang yabang mo. Porket ikaw lagi ang pinapaboran nila mama at papa noong nabubuhay pa sila. Sa tingin mo ba pati kayamanan nila sa'yo ipapamana? Ha? Tigilan mo nga ako, Gia. Akin ang bahay na ito. Akin ang lupang ito at akin ang pera nila. Eh di isaksak mo yan sa baga mo. Pati na rin sa utak mong hugis mali. Tandaan mo to, Gabi, ha? Lalapit ka rin sa akin. Kapag lugmo ka na at nasayang mo ng pera ni na mama at papa, total ganyan ka naman eh. Masyado kang hayok sa pera. Hindi ka marunong magdisiplina ng sarili. Lupa, bahay at pera. Ipinamana ng namayapang ina at ama. Saan kaya ito nararapat mapunta? Sa panganay nga ba o sa bunso? O sa kanilang dalawa? Sa mundo natin na punong-puno ng paghuhusga at inggit, magkakaroon ka pa kaya ng lakas ng loob upang makipagsapalaran o kaya ipagtanggol ang sarili sa iyong sariling karapatan? Paano kung nakawin sa iyo ang bagay na dapat para sa iyo? Ipapaubayan mo na lang ba ito sa kanila? Kapalit ng masagana mong pamumuhay? Paano kung isang araw, isang importanteng bagay ang mawala sa iyo? Isang kaibigan na hindi nila nakikita pero nakakausap at nakikita mo. Magagalit ka ba sa taong naging sanhi ng pagkawala nito? Paano kung ginawan ka ng masama ng kakambal mo dahil sa inggit? Papatulan mo ba ito? Kahit anong pag-iwas mo sa gulo, hindi natin ito maiiwasan at wala tayong pagpipilian kundi harapin ito. Pero kakayanin mo ba na harapin ang isang gulo o away kung ang mismong kalaban mo ay ang mismong kapatid mo? Anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Wala ka na bang pera? Wala ka nang makalkal sa baul nila mama at papa? Ano? Ubus na ba ang mga mararangyang bagay na ipinamana sa ating dalawa? Pero ikaw lang naman ang nanginabang. Sagutin mo ako, Gabi. Anong ginagawa mo dito? At dala-dala mo yung maleta mo. Ang kapal naman ng pagmumukha mo magpakita sa akin. Pagkatapos mo akong palayasin sa sarili kong bahay. Tama na ha. Nananahimik na ako rito sa bahay ni Lola. Na bahay ko na rin. Pwede ba huwag mo na akong guluhin? Hindi kita ginugulo. Andito ako para tumira sa bahay ni Lola na bahay ko rin. Huwag kang maging makasarili. Saka yung bahay nila mama at papa na akala mo ay sa'yo, ayun, naibenta na. May utang kasi na naiwan si papa at hindi ko naman yun kayang bayaran. Kaya yun, binenta ko. Tsaka ano naman sa'yo? Bahay mo naman yun, hindi ba? Ano? Ang kapal naman talaga ng mukha mo eh. Bakit hindi ka gumawa ng paraan? Gabi, alam mo sa sarili mo na importante ang bahay na yung kila mama at papa. Sa ating dalawa. Bakit mo naman hinayaan na makuha ng kung sino mang Poncio Pilato yun? Ganyan ka na ba kayo responsable? Huwag mo nga akong pagsalitaan ng ganyan. Wala kang alam, Gia. Habang nagpapakasarap ka sa bahay ni Lola, naghihirap ako doon. Ako ang humaharap sa mga taong pumupunta para pagbayaran ng utang ni Papa. Ako lahat. Ikaw, nasan ka ba? Hindi ba nagpapakasarap ka dito? Nagpapakasarap? Gabi, pinalayas mo ko sa sariling bahay ko. Pinaalis mo ko. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Bumalik doon? Para ano? Para marinig yung nakakarindi mong boses? Nakakairita ka na, Gabi.
kakambal kita. Pero bakit ganyan ka? Kung hindi mo ko pinalaya sa bahay, di sana pareho nating hinarap yung problema. Hindi yung pinalayas mo ko. Masyado ka kasing makasarili. Ngayon, gusto mo ikaw ang magaling. Gusto mo na ikaw ang bida, ha? Pinapalabas mo na kasalanan kung nakuha ang bulok na bahay na yun kasi pinalayas kita? Ganun ba, ha? Kanya na ba talaga kakitid ang utak mo? Ang sinasabi ko lang, kung hindi mo ko pinalayas, kung hindi mo ko pinaalis sa bahay na yun, di sana naresolbahan natin ang magkasama ang problema. Tapos ngayon pupunta ka rito sa bahay na parang walang nangyari. Pupunta ka dito na parang ayos lang tayo. Na parang hindi mo pinandirihan ang bahay ni Lola na ipinamana nga sa'yo. Pero tinanggihan mo naman. Ikaw na ang nagsabi. Bahay ko ito. May karapatan ako dito. Kaya kahit anong gawin mo, na kahit anong sabihin mo, titira ako dito. Ano? Papatulugin mo ako sa labas? Hindi! Hindi ako papayag na matulog sa labas habang nagpapakasarap ka sa kama. Saan ka ba kumukuha ng kakapalan ng mukha? Lumayas ka na sa pamamahay ko ngayon. Hindi ako lalayas kasi bahay ko ito. Ang hilig mo talagang mangangkin. Akin ang bahay na to. Akin to. Kahit anong sabihin mo, akin to. Itaga mo yan dyan sa utak mong kasing liit ang utak ng langgam. Mga agaw ka! Ako pa? Ako pa ha? Ikaw ang mga agaw ng pagmamay-ari ng iba. Tapos kapag nabenta at naubos ng naagaw mo, pupunta ka sa akin para mang-agaw ulit. Sobrang kapal mo. Huwag mo nga akong sagot-sagutin, Gia. Kahit anong gawin mo, isa ka pa rin walang kwentang tao. Tandaan mo yan! Kung wala akong kwenta, anong tawag sa'yo? Mga agaw ng lupa, ng bahay at ng ari-arian. Ngayon alam ko na kung bakit ako ang pinaboran ni Mama at Papa kaysa sa'yo. Dahil sobrang sama ng ugali mo. Walang hiya ka? Ang yabang-yabang mo. Sip-sip ka kasi. Masyado kang malapit kila Mama at Papa kasi gusto mo, sa'yo lang ang atensyon nila. Kahit kailan, hindi ako naging ganyan. Hindi ko naman kasi kasalanan na demonyo yung nasa utak mo. Kaya hindi ka nagugustuhan. Ngayon umalis ka na sa pamamahay ko. O papakawalan ko yung mga aso at ipapalapa kita. Kapal talaga ng... Lumayas ka na sa bahay ko. Pagbabayaran mo to. Wala akong pakialam. Alis! Ibinato kay Gabi ang kanyang mga maleta, saka sinamaan ang tingin. Nag-igting ang kanyang panga sa galit, nanlilisik ang kanyang mga mata at mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Wala naman akong pakialam kahit magalit pa siya. Tapos na ako sa pang-aapi niya. Magmula bata, laging ako na lang ang pinagdidiskita niya. Magkakambal kami pero kahit kailan, hindi ko naramdaman na mahal niya ako. Kaya kina Mama at Papa na lang ako lagi lumalapit. Kaso nung namatay sila dahil sa aksidente sa airplane crash, lalong lumala ang sungay ng babaeng yun. Kinuha ni Gabi ang kanyang mga maleta, saka padabog na lumabas ng bahay. Malakas kong isinara ang aking pinto. Huminga ako ng malalim. Sa katunayan, pwede naman siyang tumira sa bahay. Dahil tama rin naman siya. Yun ang bahay na pamana ng kanyang lola na namatay dahil sa katandaan. Kaso nga lang, inagaw niya sa akin ang bahay na ipinamana sa aming dalawa nila Mama at Papa. Ang masaklap, hinayaan niyang kunin ito ng kung sino man na inutangan ni Papa. Hindi naman ako papayag na ang bahay ni Lola ay maagaw niya pa sa akin. Dito na nga ako tinapon. Nung inagaw niya sa akin ang bahay namin tapos kukunin niya ito sa akin. Tiningnan ko si Gabi mula sa bintana. Gabi na rin kasi at medyo umaambo na. Pero tinatagan ko pa rin ang aking loob. Nakita ko siyang nakaharap sa kalsada, naghihintay, panigurado ng masasakyan. Dahil nga nasa bukid na parte pa ang bahay ni Lola. Ang bahay na yun ay gubat na. Sa likurang parte kung saan nagtatanim din naman ako ng mga gulay sa paligid. Limitado ang mga dumadaan na tricycle dahil masyadong mahirap na ang bumabiyahe, lalo na pataas ang daan. Napatingin ako sa maliit na nilalang na tumalon sa aking harapan.
nakita ko si Melay. Si Melay ang kaisa-isa kong kaibigan. Isa siyang duwende. Pero sa tuwing sinasabi ko na duwende siya, sinasabi niya na hindi raw siya ganun. Sobrang liit niya. Kasing liit lamang siya ng aking hintuturo. May munting korona na gawa sa bulaklak na may tinik sa kanyang ulo. Mahaba ang tenga, may 2 maliit na sungay. Ang tanging damit niya lamang ay dahon. Napatingin siya sa akin, saka kay Gabi na nasa labas. Napairap naman ako. Hindi pwede. Dapat lang sa kanya na magdusa dyan sa labas. Grabe rin naman ang dinanas ko noong pinalayas niya ako sa bahay. Tapos ibinenta niya lang. Tsaka huwag mo nga akong titingnan ng ganyan. Hindi ko alam kung mapapatawad ko pa ba siya, Melo. Huwag mo nga sabi akong tingnan ng ganyan eh. Sige na nga, papapasukin ko na siya. Napabuntong hininga na lamang ako. Kahit papano, may puso pa rin naman ako. At inaamin ko, naaawa ako sa sitwasyon ni Gabi. Tiningnan ko ang pwesto ni Melo, pero wala na siya roon. Kinuha ko lamang ang payong, saka ako lumabas ng bahay. Naglakad ako patungo kay Gabi. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Bakit? Para alipinin mo ako? O baka nag-aakto ka na naman bilang bida? Hindi yung ganun, Gabi. Pumasok na tayo. Huwag ka na mag-inarte dyan. Sinamaan ko na lamang siya ng tingin. Inirapan niya na lamang ako. Saka dire-diretsong pumasok ng bahay. Napabuntong hininga na lamang ako. Hiniling ko na lamang na hindi kami magkagulo ni Gabi. Lalo na nakatira na kami sa iisang bahay. Sa halip na pumasok sa loob ng bahay, nagtungo ako sa maliit kong bakuran sa likod ng bahay. May kahoy naman na nakaharang pero natatanaw ko pa rin ang gubat. Noong una, medyo kinakabahan pa ako. Pero kalaunan, nakasanayan ko na rin. Napatingin ako sa isang puno. Sa ibaba nito ay lupa na napapahulmang bilog, katulad ito ng bahay ng langgam. Pero ang kaibahan nga lang, si Meloy ay nakitira rito. Akmang magsasalita na sana ako para tawagin si Melo. Pero natigilan ako nang marinig ko ang boses ni Gabi. Anong ginagawa mo riyan? Nakatatakot naman dito. Paano kung may sumugod na ibang nilalang dito sa atin? Huwag ka na nga magsabi ng ganyan. Umalis ka na. Hayaan mo na ako rito. Bakit mo tinitingnan ang lupang yan? Tsaka, bakit hinahayaan mo na may ganyang buong-buong lupa sa punong to? Paano kung langgam yan? Eh di puno na ng langgam ang bahay. Alisin mo nga to. Hoy, anong ginagawa mo? Agad ko siyang pinigilan nang tatadyakan niya na ang lupa. Matigas ang lupa, kaya hindi ito nasira. Pero medyo kinabahan ako, lalo na hindi basta-basta ang nakatira roon. Gusto mo bang manuno ka ha? Nuno ng punso yan. Ha 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 ha! Nuno ng punso? Tigilan mo ako, Gia. May kaibigan ka bang duwende? Ewan ko sa'yo, baliw! Muli niyang sinipa ang lupa. Saka siya umalis sa harapan ko. Huminga ako ng malalim upang kalmahin ang aking sarili. Sa halip na tawagin si Melo, pinili ko na lamang na tingnan ang 3 kong kaalagang manok na nakasilong sa kanilang munting bahay. Pumasok ako sa loob ng bahay nang masigurado ko na ayos na ang mga manok ko. Nilingon ko na si Gabi. Naprenting nakaupo sa kahoy na sopa. Napairap na lamang ako. At sa halip na makipagtalo, pumunta na lamang ako sa kwarto upang magpahinga. Kinabukasan, maaga akong umalis ng bahay. Hindi na ako nagpaalam kay Gabi. Nasa tabi pa ako natulog. Hinandaan ko na lamang siya ng pagkain noon. Dahil nga sa bukid rin kami nakatira, kailangan ko pang maglakad pababa hanggang sa marating ko ang paradahan ng tricycle. Nagtatrabaho kasi ako bilang isang tendera ng isda sa palengke. Kahit paano, ito ang bumubuhay sa akin. Hindi na rin ako nakapag-aral dahil masyado akong kukulangin sa panggastos sa bahay at sa sarili. Mabilis na lumipas ang mga araw. Pauwi na naman ako galing trabaho.
Hininto na lamang ako ng tricycle sa kalagitnaan ng daan papunta sa bahay namin dahil hindi na kinaya ng tricycle na umandar pa paakyat. Wala na akong nagawa kundi maglakad na lamang ng ilang minuto hanggang makarating na ako ng bahay ko. Pagdating ko, naabutan ko si Gabi. Nagwawali sa harapan ng bahay namin. Agad ko siyang tinawag pero hindi niya ako pinansin. Anong nangyari sa'yo? Himala ah? Bakit mo ko iniwan dito kanina at hindi ka nagpapaalam? Alam mo ba kung anong ginawa ko rito maghapon nung walang pagkain? Kaunti na lang ay kakatayin ko yung manok mo sa bakuran. Hindi naman kita anak. At saka may utak ka na. Kaya mo na yung sarili mo. Masyado ka namang pa-importante. Tsaka may pagkain sa cabinet, sa itaas ng lababo. Hindi ka lang kasi tumitingin eh. Tsaka alas 5, ha? Alas 5 na nagwawalis ka pa dyan. Wala kang pakialam. Kaysa na mabulok ako rito sa bahay nang walang ginagawa. Eh di magtrabaho ka. Para naman magkaroon ka ng silbi at hindi palamunin dito sa bahay. Papasok na ako. Maghahanda pa ako ng makakain natin. Inirapan na lamang ako ni Gabi. Pumasok na ako sa aking bahay. Dire-diretso akong pumunta sa likod ng bahay para tawagin si Melo. Pero pagdating ko sa may puno, halos manlaki ang aking mga mata nang makita kong sira na ang lupa na nagsisilbing bahay nila. Basa na rin ito at halatang binuhusan ng tubig. Pakiramdam ko, naninikip bigla ang aking paghinga sa nakita. Gabi! Gabi, halika rito! Ano naman bang tinatawag-tawag mo? Sino may gawa nito? Bakit sira-sira na to? Ako? Bakit? Saka pinamamahayan lang naman yan ng mga langgam. Inalis ko na kasi masyadong istorbo sa pagdidili ko ng mga halaman mo. Hindi mo dapat sinira, Gabi. Hindi mo dapat pinakailaman yan. Ano bang halaga ng bagay na yan sa'yo? Lupa lang naman yan. Imposible naman nanuno sa punso yan. At kung oo man, edi mabuti na yon kesa naman mamaligno tayo dito. Pinalis ko na. Dapat nga matuwa ka pa. Kasi ako na ang gumawa ng paraan para hindi tayo mapahamak. Tapos ikaw aarte-arte ka pa riyan. Hindi mo naiintindihan. May kaibigan ako nakatira dyan, Gabi. Sinira mo yung kaibigan ko. Melo? May kaibigan kang maligno? Gia, wag mo nga akong pinagloloko dyan. Nababaliw ka na ba? Hindi mo dapat pinakailaman yun. Bahay ko to, hindi to sa'yo. Pasalamat ka nga hindi kita pinalayas eh. Gabi naman eh. Si Melo na lang ang tanging kaibigan ko. Tapos inalis mo pa sa akin. Anong klaseng kapatid ka ba talaga ha? Kung sino man yung Melo na yan, maligno yun. Tumahimik ka na. Wala na tayong magagawa kasi wala na. Inalis ko na. Tsaka kung totoo man yung sinasabi mo, sa gubat sila nararapat, hindi rito sa atin. Buisit na to. Nag-aaway tayo dahil lang sa isang maligno? Ay, seryoso ka ba o nababaliw ka na? Alam mo, dapat magpahinga ka na lang. Kaysa magmukmuk at mag-inarte ka riyan. Hindi mo ko naiintindihan. Kaibigan ko si Melo. At ang sinira mong lupa ay bahay niya. Siya na nga lang naging kasama ko noong pinalayas mo ko. Siya ang nagsilbing kapatid ko noong tinanggi mo ko. Tapos ngayon wala na siya. Hindi ko na siya makikita pa dahil sa kagagawan mo. Yun na nga eh. Wala na siya. Kaya dapat alalahanin mo na lamang kung paano tayo mabubuhay araw-araw. Hindi yung kung ano-anong pinagsasasabi mo dyan. Kung totoo man yan, di nakipagkaibigan ka sa isang maligno. Hindi mo iniisip ang magiging kahihinatnan mo. Masyado ka nagpapauto at nagpapakabaliw sa nilalang na hindi naman nakikita. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tinalikuran na ako ni Gabi. Naikuyom ko na lamang ang aking kamao dahil sa inis at galit. Kumuha ako ng konding lupa. Sa inis ko, ibinato ko ito sa puno. Napahagulhol na lamang ako dahil sa sobrang sakit para sa akin ang mga nangyari. Sa 2 taon ng paninirahan ko sa bahay ni Lola, naging kaibigan ko na at malapit na talaga sa akin ang aking kaibigan.
Hindi ko akalain sa isang iglap mawawala na lamang siya ng bigla. Sinubukan ko bang tawagin si Melay pero kahit presensya niya, hindi ko na naramdaman pa. Tumayo na ako at pumasok ng bahay. Tiningnan ko si Gabi na kumakain mag-isa sa hapagkainan. Napansin ko, tulala si Gabi at maya-maya pa'y ngumingisi. Hindi ko na lamang siya pinansin, saka pumasok na lamang ako ng kwarto. Magmula ng araw na yun, hindi ko na pinansin si Gabi. Sobrang lugmo ko at hindi ako sanay na hindi nakikita si Melo. Madalas ko rin siyang napapaniginipan at hindi ako mapanatag ng loob. Pakiramdam ko'y nakokonsensya ako dahil hindi ko nagawang pigilan si Gabi. Pakiramdam ko rin bumigat ang presensya ng bahay namin. Si Gabi naman, katulad ko, nagtatrabaho na rin sa isang palengke. Pero may kakaiba sa kanya. Noong una, hindi ko malaman kung ano ang dahilan at kadalasang nakakaharap siya sa gubat. Saka palangiti at para bang may kausap siya. Pilit ko na lamang iyong binabaliwala dahil sa isip ko, baka ganun naman talaga si Gabi. Hanggang isang araw, 7:00 na ng gabi nang makauwi ako sa bahay. Ginabi ako ng uwi dahil hindi na rin ako pumunta sa kaarawan ng anak ng pinagtatrabahuan ko sa palengke. Pagdating ko ng bahay, nangunot ang noo ko dahil wala na si Gabi. Ipinagkibit balikat ko na lamang iyon at inisip ko na lamang na baka may nangyari rin sa pinagtatrabahuan niya. Nag-ayos na lamang ako ng bahay. Naganda ng makakain ni Gabi pero natigilan ako nang makarinig ako ng mahinang sitsit. Matinis ito at may halong malalim na boses. Sino yan? May tao ba riyan? Gabi? Nandiyan ka na ba? Nakauwi ka na ba? Huwag mo naman akong takutin, oh. Nasaan ka? Lumabas ka na kung nagtatago ka dyan. Shh! Nandito ako. Gabi? Gabi? May tao ba riyan? Kinuha ko ang walis tambo. Saka ako naglakad patungo sa isang pinto palabas ng likod bahay. Doon kasi nanggagaling ang sitsit. Nagsitaasan ang aking mga balahibo. Palakas ng palakas ang sitsit na aking naririnig. Lumakas ang tibok ng aking puso. Hinawakan ko ang seradora ng pinto. Medyo nag-aalangan pa ako na buksan ito. Huminga ako ng malalim. Nagbilang ako ng 3 bago ko buksan ang pinto. 1, 2, 3. Huli ka! Gabi? Anong ginagawa mo sa likod ng bahay? Akala ko nasa trabaho ka pa. Kanina pa kita tinatawag. Baka may magnanakaw na o kung ano man dito sa bahay. Pero hindi ka nagsasalita. Pagbibingi-bingihan ka? Nagdilig lang naman ako ng mga halaman mo. Tsaka pinakain ko yung mga manok mo. Nagdilig ng halaman sa gabi? Ano ba talagang ginagawa mo sa labas? May kausap ka ba dyan? Siniliw ko pa ang labasan pero wala akong nakita. Nahagip ng aking mga mata ang parte ng gubata. Nangunot ang noo ko nang makita ko ang mistulang anino. Pero hindi ito anino ng isang normal na tangkad dahil yun ay tangkad na anino ng kasing tangkad lamang ng 7 taong gulang na bata. Nang mapakurap ako na wala ang anino, nanlamig ang buo kong katawan. Ibinalik ko ang tingin kay Gabi na nagsasalita pa. Wala nga. Yun lang naman yung ginawa ko eh. Tsaka kapag gabi, huwag mo nga akong tatawagin gamit ang pangalan ko. Bakit naman? May tinatago ka ba sa akin, ha? O baka naman may ginagawa ka na naman kung ano? Binenta mo ba tong bahay na to? Huwag ka na nga lang maraming tanong. Huwag mo lang akong tatawagin sa pangalan ko. Lalo na
kapag malapit tayo sa gubat. Paano kung ayoko? Gabi! Gabi! Ikaw si Gabi! Tahimik ka nga! Ako si Gia! Ano na namang sinasabi mo, Gabi? Ngayon nagpapanggap kang ako. Nagulat ako nang samaan ako ng tingin ni Gabi. Tinaasan ko siya ng isang kilay at nagkatinginan kami. Ilang saglit lang, bigla siyang umisi. Magandang gabi sa'yo, Gabi. Nang sabihin niya iyon, nilagpasan niya ako. Napakamot na lamang ako sa ulo dahil sa pagtataka. Muli kong tiningnan ang parting gubat pero hindi ko na nakita pa ang aninong yun. Napatingin ako sa manok ko. Tulog na ang mga ito. Napakibit balikat na lamang ako saka isinara ang pinto. Dumiretso ako sa aking kwarto. Naabutan ko si Gabi na nakatingin sa bintana. Nakayuko ito. Hinahawakan ko ang kanyang balikat pero halos magulat ako nang humarap siya sa akin. Nananlalaki ang mga mata at namumula pa. Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Para kang nakakita ng multo sa itsura mo. Tsaka anong ginagawa mo rin sa bintana? Wala. May tinitingnan lang ako. Sigurado ka. Baka naman may tinatago ka sa akin. Hoy Gabi ha, bahay ko to. Karapatan kong malaman kung ano man ang nangyayari. Lalo na't kapatid mo rin ako. Huwag ka nga magmarunong. Alam ko kung anong ginagawa ko. Matulog ka na lang at hayaan mo na ako. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nahiga na siya sa kama. Napakamot na lamang ako sa aking ulo sa pagtataka. Isinara ko ang bintana ng aking kwarto. Ngunit bago ko pa man ito tuluyang maisara, muli kong tiningnan ang gubata. Sobrang lakas ng tibok ng aking puso. Pakiramdam ko, may nakatingin ng diretso sa akin. Pero hindi ko mahagilap kung sino. Huminga na lamang ako ng malalim. Tiningnan ko si Gabi na nasa kama. Nakatalikod na siya sa pwesto ko. Yung galaw ni Gabi ay nakapagtataka rin. Hindi ko tuloy maiwasang mapaisip noon kung ano ang sekretong tumatago sa pagkatao ng aking kakambal. Sobrang ilap niya kasi kahit hindi niya sabihin sa akin, halata naman sa kanya na may binabalak siya. Napailing na lamang ako. Inisip ko na lamang noon na hindi naman sigurado gagawa ng masama si Gabi at yun ang pakiramdam ko na may nakatingin, paniguradong guni-guni ko lamang. Pagdating ng umaga, maaga pa lamang, naghanda na ako ng pagkain para sa aking mga manok. Hindi naman ako pala sabong, pero pinatataba ko ang mga manok ko para rin ibenta. Pagkakuha ko ng pagkain ng mga manok, naglakad na ako papunta sa aking bakuran. Naabutan ko ang 2 manok ko na tumitilaok, kaya naman nilagyan ko na ng pagkain ang kanilang lalagyan. Napatingin ako sa paligid nang hindi ko mahanap ang isa kong manok. Sinubukan kong tawagin ito pero hindi nagpakita. Nangunot ang noo ko dahil imposible naman na makalaya iyon. Anong ginagawa mo? Ang aga-aga nag-iingay ka. Hinahanap ko kasi yung isang manok ko. Nawawala eh. Nakita mo ba? Mukha bang nakita ko? Kagigising ko lang. Tsaka kagabi, 2 lang naman yung manok mo eh. Anong ibig mo sabihin? 3 sila, Gabi. Isang puti at 2 pula. 2 pulang manok lang yung nandito oh. Nasaan na yung isa? Ikaw ang huli kong natatandaan na pumunta rito para magpakain sa mga manok ko. Yun na nga, 2 lang yung nakita ko. Wala yung puti. Siguro kinuha nung maliit na tao na nakita ko. Maliit na tao? Anong ibig mong sabihin? Kagabi kasi, may nakita rin akong maliit na tao sa may gubat. Kaya rin ako lumabas at tumingin sa bintana ng kwarto. Nandun kasi siya. Pinagmamasdan yung bahay. Gabi, seryoso ka ba? Walang nakatira sa gubat. Tayo lang ang nakatira rito. Imposible namang may tao roon. At lalong halos malayo ang mga kapitbahay natin. Ano bang malay ko? Nakita ko nga eh. Tsaka, nakita ko rin na parang may kinakain yun. Malinaw sa paningin ko. Siguro, yun yung manok mo.
Hayaan mo na lang. Hindi mo ba naiisip? Kung may tao roon, di delikado tayo rito. Tsaka yung manok ko, sabihin mo na lang kasi yung totoo. Hindi yung nagbibiro ka pa. Tayo lang ang tao rito. Walang nakatira sa gubat na yan. Hindi ko nga alam. Yun nga yung nakita ko. Hayaan mo na lang yung manok mo. Ang mahalaga, ligtas ka pa. Kumunot ang noo ko sa huling sinabi niya. Tinalikuran niya na lamang ako saka muling pumasok sa bahay. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko dahil sa kaba. Yung tinutukoy ni Gabi, yun din ang anino na nakita ko. Pero yung mga sinasabi ni Gabi, lalo lamang nagpakaba sa akin. Pakiramdam ko, may mali sa sinasabi niya. Lalo na roon sa huling gabing sinabi niya. Napatingin ako sa gubat, ngunit tanging matatayog na puno lamang ang nakikita ko. Nanumbalik sa isipan ko ang sinabi ni Gabi, ang mahalaga ay ligtas pa ako. Noong mga oras na yun, hindi ko maintindihan ang nangyayari. Naglakad ako patungo sa munting kubo ng puti kong manok, pero halos mamula ako dahil sa dugo at konting balahibo ng manok na nakita ko. Napalunok na lamang ako, saka umayos ng tayo. Pagtingin ko sa may pinto, nagulat ako nang makita ko si Gabi na nakatingin sa akin. Saka siya naglakad palabas ng pintuan. Alam ko sa sarili ko na nakita ko siyang ngumingiti ng kakaiba na nagbibigay ng kilabot sa akin. Pumasok na lamang ako sa bahay. Inisip na lamang na baka may kumuha sa puti kong manok. Wala na rin naman akong magagawa dahil nakuha ko na ito. Pagpasok ko ng bahay, naabutan ko si Gabi sa kusina. Nakabihis na ito at nakapaligo na. Gagabihin ako sa pag-uwi ngayon. May aasikasuhin lang ako. Saan ka pupunta? Baka naman maglalakwatsa ka lang. Hindi ka na dalaga, Gabi. Alam ko. Tsaka huwag nga mga alam sa akin. Alam ko kung anong ginagawa ko. Huwag mo na rin akong paghandaan ng pagkain o kung ano man. Seryoso? Saan ka ba pupunta, ha? Sa trabaho. May okasyon kasi sa pinagtatrabahuhan ko. Seryoso ka ba? Baka naman hindi totoo yan. Totoo ito. Tsaka, ingatan mo na lang yung sarili mo Baka magulit ka. Sinasaksak ka na patalikod. Anong sinabi mo? Wala, aalis na ako. Tinalikuran niya ako, saka dire-diretsong umalis ng bahay. Naupo ako sa upuan, saka hinilot ang aking sentido. Pakiramdam ko, mahilo-hilo na ako sa nangyari nung araw na yun. Napatingin ako sa aking kamay. Nangunot ang aking noo nang mapansin ang maliit na kagat sa may daliri ko. Nang hawakan ko ito, napangiwi ako dahil sa sobrang sakit. Hinugasan ko na lamang ang sugat ko sa aming lababo at naghanda na rin ako para sa aking trabaho. Buong maghapon ay itinuon ko na lamang ang aking pansin sa pagtatrabaho sa palengke. Dahil nga, gamay ko na rin ang bawat gawain. Hindi na ako nahihirapan pa. Natigilan lamang ako sa pag-alis ng kaliskis ng isda nang kausapin ako ng boss ko. Matandang babae ang boss ko. Maputi rin ang buhok pero malakas pa rin. May suot siya parating kwintas na may kakaibang palawit. Hugis at sulok ito na may mata sa gitna. Ayon naman sa kanya, yun daw ang kanyang anting-anting na tinatawag na Trespico Roma. Hindi ko na lang yun pinansin dahil baka nagbibiro lamang siya. Itinuro niya ang isang tao na nakatingin sa amin na naruroon sa di kalayuan. Sino po siya? Ang weirdo Nakabalabal pa talaga at nakamaskara. Kilala mo po ba siya, boss? Yun na nga, hindi ko siya kilala. Magmula nung dumating ka rito, nakasunod na yan sa'yo. Akala namin kasama mo o kaya naman kakilala mo. Akala ko rin customer, pero hindi. Para siyang nakakatakot na kulto na nakasunod lang sa'yo. Baka nagkakamali lang po kayo. Imposible naman po kasi na ako yung sinusundan niya. Saka hindi ko nga po siya napansin kanina Iha, trabahador kita.
May pakialam ako sa'yo. Masama ang kutob ko sa taong yan. Mag-iingat ka. Hindi mo alam kung anong balak ng taong yan sa'yo. Pagkatapos noon, hindi na uli kami nagkausapan ni boss dahil na rin sa mga mamimili. Patingin-tingin ako sa mga nakabalabal na tao. Sa katunayan, hindi ko naman namamalayang kanina na may nakasunod na pala sa akin. Bukod pa roon, hindi ko alam na kanina pa ito nakatingin sa akin. Naghihintay pa ako ng ilang minuto bago ko mapagpasyahan na lapitan. Napaisip ako na baka naiya lamang siya at hindi makalapit. Nagpaalam muna ako sa kasama ko. Saka naglakad palapit sa taong yun. Malapit na ako sa kanya. Nang ayusin niya ang kanyang maskara, saka tumakbo palayo. Pero kahit sa pagtakbo niya, hindi nakaiwas sa akin ang kinang ng isang bagay sa kanyang kamay. May hawak siyang kutsilyo. Napa-sign of the cross naman ako sa takot. Hindi ako nakatuon sa trabaho pagkatapos ng pangyayaring yun. Kinakabahan ako na napapraning sa susunod na mangyayari. Maglalakad pa naman ako pauwi ng bahay dahil hindi naman ako maihatid ng tricycle sa amin dahil matarik ang lugar namin. Tinatagan ko na lamang ang aking loob pagkatapos ng trabaho. Nang makakuha ko ng aking sahod, dumiretso kaagad ako sa tricycle pauwi. Gusto ko kasing makauwi ng maaga sa aming bahay. Kaso sobrang malas ko nga dahil kinailangan ko pang maghintay ng halos 2 oras para mapuno ang tricycle. Sa huli, halos 7:00 na rin ng gabi nang makarating ako sa aming barangay kung saan naglakad ako hanggang makapunta ako sa aking bahay. Huminga muna ako ng malalim at nagsimula ng maglakad. Mabilis ang ginawa kong paglalakad. Hindi ako lumilingon dahil natatakot ako na baka sa paglingon ko, sumalubong sa akin ang taong yun. Maya-maya pa'y halos mawala na ako ng hininga nang makarinig ako ng mga yabag sa aking likuran. May nakasunod sa akin. Lalong bumilis ang lakad ko kasabay ng malakas na tibok ng puso ko. Mabilis din ang narinig kong yabag sa aking likuran. Patuloy lamang ako sa paglalakad. Hindi ako huminto sa paghakbang hanggang sa matapilok ako. Nataranta akong tumayo pero natigilan nang makita ko ang isang kamay sa aking harapan. Unti-unti kong inangat ang aking sarili. Halos maubusan ako ng hininga nang makita ang isang lalaki na nakamaskara. Maskulado ang katawan pero ang tangkad niya kasing tangkad lang ng 7 taong gulang na bata. Dahil na rin madilim na mga oras na yun, hindi ko maaninag ang itsura niya. Tanging mga tattoo lamang sa kanyang braso at hubad na pangitaas niyang katawan ang nakita ko. Umiling ako. Sa halip na tumayo, napaatras ako habang napaupo rin sa lupa. Hindi pa rin kasi masyadong simentado ang daan papunta sa amin. Isa rin sa dahilan kung bakit hindi bumabiyahe doon ang mga tricycle. Anong kailangan mo? Bakit mo ko sinusundan? Kanina ka pa. Salamat sa aking alipin. Naalaman ko kung saan ka pupunta. Alam mo ba, sobrang laki ng atraso mo sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang anak ko. Ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang tiwala ko sa mga tao. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong alam sa sinasabi mo. Wala akong pinatay. Sinungaling ka! Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam ko kung anong ginawa mo. Alam ko kung bakit mo yan ginawa. Pinagkatiwalaan kita. Ikaw palang papatay sa kanya! Hindi kita maintindihan. Ano bang sinasabi mo, ha? Tulong! Tulungan niyo ako! Napasinghap ako nang maramdaman ang 2 kamay na humawak sa aking braso. Sa pilitan niya akong pinalalayo na lalong nagpakaba sa akin. Paglingon ko, nakamaskara pa ito. Ito ang tao na nakita namin ni boss na nakatingin sa akin. Ano bang
bang kailangan niyo sa akin? Wala akong atraso sa inyo. Wala akong ginawa kahit kanino. Pakawalan niyo ako! Wala! Meron kang atraso sa akin. Sa lahat ng pwede mong gawin, sa akin pa talaga. Sa anak ko pa talaga. Hindi kita mapapatawad. Hindi! Nanlaki ang aking mga mata. Nang iangat niya ang kutsilyo, agad akong nagpumiglas sa may hawak sa akin. Sa kabutihang palad, nakaalis naman ako. Namamawis na ang aking noo na tumakbo palayo. Paglingon ko, nakatayo lamang siya roon. Pero nangingibabaw sa dilim ang pulang mata ng lalaki. Alam ko na hindi yun tao. Alam ko sa sarili ko na hindi basta-basta ang gustong pumatay sa akin. Pagdating ko sa bahay, mabilis kong isinara ang aking pinto at ang bintana. Pumasok ako sa aking kwarto at siniguradong nakalak ang pinto at bintana. Nanginginig akong napaupo sa kama. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi ng lalaking yun. Punong-puno ng puot at galit ang kanyang boses. Napapitlag ako nang marinig ang boses ni Gabi sa labas ng bahay. Kahit alanganin, lumabas ako ng kwarto ko. Saka pinagbuksan siya. Akala ko ba magpapagabi ka? Ang aga mo naman Hindi ba to gabi? Tsaka gusto ko na rin magpahinga. Dapat sinabi mo sa akin kanina na uuwi ka ng maaga. Eh di sana nahintay kita sa may paredahan ng tricycle. Hindi yung naglakad ka pa riyan. Paano kung may mangyari sa'yo? Alam mo ba kung anong nangyari sa akin ngayon Kalma, ayos lang ako. Tsaka walang mangyayari sa akin. Paano ka makakasiguro? Muntik na akong patayin kanina ng 2 tao na hindi ko alam kung tao ba talaga o ewan. Teka, bakit may balabal kang dala? Ano yan? Huwag mong sabihin Ano bang pinagsasabi mo? Napulot ko ito sa labas ng bahay. Akala ko nga sa'yo kaya kinuha ko. Gabi, huwag mo nga akong pinaglololo ko. Wala ka namang kinalaman sa nangyari sa akin, hindi ba? Sabihin mo sa akin, hindi mo naman ako balak patayin. Alam mo, nababaliw ka na. Kung gusto man kitang patayin, eh di sana, sinaksak na lang kita. Seryoso ako. Huwag ka namang magbiro ng ganyan, Seryoso rin ako. Tsaka, natatakot ka ba? Siguro dahil pinatay mo si Melo. Yung duwende. Alam mo na sa ating dalawa, ikaw ang may gawa nun. Saka anong sinasabi mong pinatay ko si Melo, Gabi, hindi ko magagawang patayin ang kaibigan ko. Sa halip na sagutin ako, tinitigan lamang ako ni Gabi. Dire-diretso siyang pumasok ng bahay. Napahilamos ako sa muka, pero pagtingin ko sa harapan ko, nakita ko ang isang lalaking dumaan ng bahay. Huminto siya sa harapan ng bahay namin, saka tumingin sa akin. Dahil na rin sa liwanag na nagmumula sa loob ng bahay ko, nakita ko ang itsura niya. Mabalbas at mahaba ang tenga, malalim at pula ang mata, at higit sa lahat, ang kanyang maskuladong katawan at matutulis na kuko sa kamay at sa kanyang paa. Kapag itinarak, paniguradong tatago sa katawan. Napaatras ako. Hindi ko iniwas ang aking tingin sa kanya. Naglakad ang lalaking iyon palapit sa bahay, kaya mabilis kong isinara ang pinto. Agad kong ibinaba ang kortina sa bintana. Napapitlag ako nang marinig ang malakas na katok. Pagtingin ko kay Gabi, kalalabas lamang niya mula sa banyo. May kumakatok sa labas. Sino yan? Tsaka bakit ka namumutla? Nasa labas ng bahay. Ito yung nilalang na gustong pumatay sa akin. Hindi siya tao, Gabi. Hindi ko alam kung ano siya pero sigurado ako hindi siya tao. Umalis ka na, Rian. Ako na ang magbubukas. Gusto mo bang mamatay, Yung nasa labas ng pintong ito. Gusto akong patayin kanina. Nalaman nila ang bahay ko. Pakiramdam ko, hindi na ako ligtas sa sarili kong pamamahay. May kinalaman ka ba rito, Gabi? Bakit ba akong tinuturo mo? Wala akong alam. Tumabi ka nga dyan. Ako na lang magbubukas.
Nilapitan ako ni Gabi, saka mahina akong itinulak paalis ng pintuan. Binuksan niya ito. Napapikit na lamang ako pero napamulat nang magsalita siya. Wala namang tao oh. Pero, hindi ko maintindihan. Alam kong nandyan siya. Alam mo, mas mabuti pang matulog ka na lang. Tsaka, ano pang inaalala mo? Nandito naman ako oh. Aalagaan kita. Seryoso ko ba sa sinasabi mo? Oo naman. Huwag kang mag-alala. Walang mananakit sa'yo. Niyakap ako ni Gabi. Natigilan ako. Hindi ko inaasahan iyon pero niyakap ko pa rin siya pabalik. Halos ilang minuto rin kami nagyakapan bago siya humiwalay sa yakap. Isinara niya ang pinto, saka ngumiti sa akin. Gusto ko ring ngumiti, pero tanging pagtitig lang sa kanya ang ginawa ko. Naninibago ako. Kakaiba rin ang pagbibigay ng pakiramdam ng pagiging mabait niya sa akin. Tipid ng ngiti lamang ang ginawa ko, saka nauna sa kwarto. Bago ako pumasok muli, nilingon ko si Gabi at nakita ko siyang nasa labas ng bahay. Hindi ko alam nung mga oras na yun kung ano ang ginagawa niya sa labas ng bahay. Pero hindi ko na lamang ito tiningnan. Pumasok na lamang ako ng aking kwarto. Bandang 11:00 ng gabi nang magising ako dahil sa pananakit ng aking palad. Unti-unti kong minulat ang aking mga mata. Nakita ko si Gabi nakatingin sa akin. Gabi, anong ginagawa mo? Bakit hindi ka pa natutulog? Nagising ba kita? Pasensya na ha. Kailangan ko kasi ito eh. Ang alin? Ang sakit ng palad ko. Hindi ko magalaw. Matulog ka na. May kumagat lang sa palad mo kaya hindi mo magalaw. Huwag mo na lang pansinin. Sige na, matulog ka na. Gabi, sino yung nasa likod mo? Madilim ang paligid. Pero kitang-kita ko pa rin ang lalaki na nasa likuran ni Gabi. Akmang titingnan ko sana ang palad ko nang pigilan niya ako. Wala yan. Guni-guni mo lang yan. Bumalik ka na sa pagtulog. Dahil bukas, may trabaho pa. Saan ka pupunta? May gagawin ka ba sa labas? Anong oras na pala? Iihi lang ako. Matulog ka na. Sige na. Babantayan muna kita. Kahit gusto ko pang magtanong kay Gabi, tuluyan na akong nawala ng lakas. Ipinikit ko na lamang ang aking mga mata at natulog. Nagising ako na nanghihina ang katawan. Kahit bagong gising pa lamang ako, pakiramdam ko, antok na antok pa rin ako. Naupo ako sa kama. Bumaba ang tingin ko sa aking mga kamay na may benda. Sakto namang pumasok si Gabi sa aming kwarto na nakabihis na. Mabutit gising ka na. Oo nga pala. May bisita ka. Yung boss mo? Aalis na ako ah. Pupunta pa kasi ako ng trabaho. Nasa sala yung boss mo, kitain mo na lang. Teka, bakit nandito ang boss ko? Anong ginagawa niya rito? Tsaka, etong palad ko. Anong nangyari? Ang dami mong tanong. Lumabas ka na lang ng kwarto at huwag mo na lang yung pansining kamay mo. Nasugatan lang yung kagabi. Sugat. Pero para akong nawala ng sandamakmak na dugo. Namumutla ako. Anong ginawa mo sa akin, Gabi? Sabihin mo sa akin ang totoo. Akala mo ba hindi ko naaalala yun? Kulit mo. Wala akong ginawa sa'yo kagabi. Ginamot ko lang yung sugat mo. Yun lang yun. Kung ayaw mo akong paniwalaan, bahala ka sa buhay mo. Nagiging mabait na nga ako eh. Tapos ganyan ka pa umakto. Natigilan ako sa sinabi ni Gabi. Inirapan niya na lamang ako saka tumalikod na. Kahit nangihina, pinilit ko pa rin ang sarili ko na makatayo. Pagtingin ko ng salamin sa aking kwarto, nakita kong namumula ang aking labi. Huminga ako ng malalim. Inisip ko na lamang, baka nga nasugatan lamang ako, pero hindi pa rin ako mapakali. Lalo na
sa kakaibang galaw ng kapatid ko. Naglakad ako palabas ng kwarto. Hindi ko na nakita pa sa sala si Gabi. Tanging ang boss ko na lamang ang naroroon. Nang makita niya ako, tumayo siya, saka ngumiti sa akin. Matagal ko ng boss si Aling Mirna, magmula pa nung lumipat ako sa bahay ni Lola. Ano pong ginagawa niyo dito, boss? May problema po ba? Pasensya na po kung hindi ako nakapasok ngayon sa trabaho. Na-late po kasi ako ng gising. Bala ko naman pong pumunta sana agad pagkatapos ko pong mag-asikaso. Ikaw nga ang dapat kong tinatanong. Kumusta ka na? Ayos ka lang ba? May nangyari ba sa'yong masama o hindi ka aya-aya? Ayos naman po ako, boss. Kaso nga lang, nagka-problema lang ako kagabi. Hindi ko nga po maintindihan kung bakit nangyari yun. Binabagabag po ako ng isip ko eh. Patungkol ba ito doon sa nakasuot ng balabal na sumusunod sa'yo? Sinong kasama niya? Nakilala mo ba? Yun nga po, hindi ko po kilala. Pero hayaan niyo na po, boss. Ayos lang po ako. Nandito naman po yung kapatid ko. Siya nga pala. Bakit po kayo napabisita bigla? Nakakagulat lang po. Sinadya talaga kita dito, Iha. Ang totoo niyan, gustong-gusto talaga kitang makausap kahapon pa. Kaso nga lang, maaga kang umuwi. Tungkol po saan? Aalisin niyo na po ba ako sa trabaho? Boss, huwag naman po. Hindi ko alam kung saan po ako pupulutin yan. Hindi yun, Iha. Patungkol ito sa'yo mismo. Alam mo kasi, alam kong imposibleng paniwalaan. Pero kasi, napanaginipan kita. Nagkaroon ako ng masamang pangitain sa'yo. Kaya binisita kita. Dahil isa ka sa nagtatrabaho sa akin at may pakialam ako sa'yo. Ano po bang klaseng panaginip yan? Iyayaman na po ba ako? Hindi yung ganon, Iha. Alam mo kasi, Iha, may kakayahan akong makakita ng hinaharap. Nagkaroon ako ng mga pangitain sa pamamagitan ng panaginip. Ito ang minana ko sa aking mga ninuno, lalo na sa mga antingero ng lahi ko. Antingero po kayo? Boss naman, baka binibiro niyo po ako Seryoso po ba? Oo. At itong Tres Pecoroma ay ang anting-anting ko. Hindi ibig sabihin na nakikita ko ang hinaharap ay malalaman ko na kung mananalo ka sa loto o kaya magiging mayaman ka. Meron ding limitasyon ang kakayahan ko. Tanging masasamang pangitain ang nakikita ko sa panaginip. At kagabi, ikaw ang nakita ko, Iha. Hindi ko gustong bigyan ka ng isipin, pero gusto kitang balaan. Boss, kinakabahan naman po ako. Ano po ba yun? May kinalaman po ba ito sa taong nakasunod sa akin? Gusto ko sanang sabihin na may masamang mangyayari sa'yo. Hindi mo alam kung sinong pwede mong pagkatiwalaan sa mundong ito. Hindi mo alam na baka yung nakakausap mo o nakakasama mo o kaya naman ay nakakasalubong mo lang ay siyang magdadala ng panganib sa'yo. Hindi ko po maintindihan, boss. Ano po bang ibig niyong sabihin? May magtatraidor po sa akin? Nakita kita sa isang gubat, mag-isa at umiiyak. Umihingi ka ng tulong pero walang dumadating. Walang gustong sumagip. Nakita ko na punong-puno ka ng sugat. At isang lalaki. Hindi normal na lalaki. Maliit siya. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang. Pero delikado siya. Pinagmamasdan ka niya. Gusto kanyang patayin. Pero humahanap siya ng tiyempo para makuha ka. Higit pa ron, may katulong siya. Babae. Babae ang isa sa makakalaban mo. Babae ang sasaksak sa'yo ng patalikod. Hindi ako nakapagsalita
Nakatitig lamang ako sa seryosong mukha ni Aling Myrna. Inamin ko sa bawat salita niya'y nagdudulot ng kakaibang kaba at kilabot sa akin. Yung sinabi niyang lalaki, yung panigurado ang lalaking gusto akong patayin dahil sa paghihiganti sa kasalanang hindi ko namang ginawa. Pero yung babae, noong mga oras na yun, hindi ko mapagtanto kung sino. Sigurado po ba kayo? Baka binibiro niya lang ako ha. Wala po ako masyadong babae na malapit sa akin. Maliban po sa kapatid ko, si Gabi. Tsaka kagabi, may gustong pumatay sa akin. Lalaki. Maliit siya tapos may kasamang tao na normal lang ang tangkad. Hindi ko po maintindihan. Nasa panganib ang buhay ko. Ano po bang dapat kong gawin? Nakakakita po ako ng lalaki sa gubat. Si Gabi, hindi ko po alam kung anong ginagawa niya sa palad ko. Tapos, nawala yung manok kong puti. Ang daming kakaibang nangyari na binabaliwala ko lang. Kasi ang akala ko, guni-guni ko lang. Tapos ngayon, Boss, ano po bang dapat kong gawin? Hindi ko na po alam eh. Pakiramdam ko, hindi ako ligtas sa sarili kong bahay. Yung babae, yung kakambal mo. Ayokong maging masama ang tingin mo sa kanya. At ayoko rin naman na maging dahilan yun ng away ninyo. Pero iba ang kutob ko sa kanya. Hindi ko na po alam. Sobrang gulo na po eh. Nalilito ko. Paano pong mangyayari na magkakaroon ako ng kaaway na gustong pumatay sa akin? Wala naman po akong ginagawang masama. Alam ko po sa sarili ko na malinis ang kamay ko. Tapos may ganito nang mangyayari. Inosente po ako. Hindi ko nga alam kung yung lalaki na gustong pumatay sa akin kagabi, kung tao pa ba eh. Kung hindi ako nakatakas, siguro pinaglalamayan na ako ngayon. Hindi siya tao. Hindi taong kalaban mo. Pero may kakampi siyang tao. Hindi ko na po nakukuha ang ibig niyong sabihin, boss. Wala akong ginagawang masama. Wala. Kailan ba nagsimula ang mga nararanasan mong yan? Yung kakambal mo, kailan siya dumating? Naalala ko, nagsimula nung nawala po si Melo. Si Melo po yung kaibigan kong duwende. Pero sinasabi niya sa akin na hindi raw duwende. Pero maliit naman siya. Paano siya nawala? Umalis ba siya? Nagpaalam ba sa'yo? Yung kakambal ko, sinira niya po yung bahay nila. Natigilan ako nang makita ang panlalaki ng mata ni Aling Myrna. Medyo umuwang ang bibig niya. Ang tanging napansin ko lang sa kanyang mga mata, ang pagkaseryoso nito na may halong takot. Dahil doon, kinabahan na rin ako. Hindi ko maintindihan kung ang kapatid mo ang sumira ng bahay ni Melo. Bakit ikaw ang pinupuntirya nila? Ano pong ibig mong sabihin? Si Melo ang naghahabol sa akin? Si Melo ang gustong pumatay sa akin? Hindi niya yan magagawa. Makinig kang mabuti sa sasabihin ko, Gia. Gusto ko na magmanman ka sa paligid mo. Maging alerto ka, lalo na sa galaw ng taong nakakasama mo. Hindi birong kinalalagyan mo ngayon. Alam kong may mali. Nararamdaman kong may mali. At ikaw lang ang makakaalam kung ano yun. Sa ngayon, kailangan ko nang umalis. Alam mo kung saan ako makikita. Huwag kang mag-alala. Kakampi mo ako. Natatakot ako. Bakit nadamay si Gabi? May kinalaman ba siya sa nangyayari? Boss, pakisabi naman para na akong mababaliw sa mga naiisip ko. Ikaw lang ang makakasagot niyan. Alamin mo, Gia. Tinapik ako sa braso ni Aling Myrna. Tumayo na siya, saka tumayo na rin ako. Naglakad kaming dalawa palabas ng bahay.
Muli niya akong hinarap. Mag-iingat ka palagi. Ligtas pa ba ako sa sariling bahay ko? Ikaw lang ang makakasagot sa sarili mong tanong. Magkita tayong muli, Gia. Naglakad na siya paalis ng bahay. Nakasunod lamang ang tingin ko sa kanya. Nang tuluyan ko na siyang hindi makita, huminga ako ng malalim na numbalik sa aking isipan ang sinabi ng boss ko. Magmula sa umpisa hanggang sa huli, kay Gabi, sa lalaki, kay Melo, at sa nangyayari at sa mangyayari, at lahat-lahat na. Pumasok na ako sa loob ng bahay, saka dumiretso sa kusina. Nagtimpla na lamang ako ng kape. Para pang umagahan ko, pagkaupo ko ng upuan, natulala na lamang ako habang hinahalo ang kape. Hindi ko rin maintindihan noong mga oras na yun ang ibang ipinapahiwatig ni Aling Myrna. Ayoko mang isipin na si Gabi yun. Pero sa mga inakto niya, pakiramdam ko, niloloko ko ang sarili ko. Pero sa mga inakto niya, hindi ko talaga mapaniwalaan at ang aking pakiramdam, ang mga nakikita ko, ang mga napagmamasdan ko kay Gabi. Gusto ko man siyang tanungin, ay hindi ako makasigurado kung magsasabi ba siya ng totoo. Pakiramdam ko, hindi ko talaga mapagkakatiwalaan si Gabi. Nagawa niya akong palayasin noon. May posibilidad na may magawa pa siya at higit pa roon. Buong maghapon ay wala akong ibang ginawa kundi isipin ang mga napag-usapan namin ng boss ko. Sa tuwing napapatingin ako sa gubat sa likod ng bahay ay kinikilabutan ako. Natatakot din ako na baka may biglang sumugod sa akin. Lalo na mag-isa lamang ako doon. Napaisip ako kay Meloy. Kung sakaling may kinalaman nga sa kanya ang aking kapatid, sana naman kinausap niya lamang ako. Ang pagkasira ng bahay nila, hindi naman iyon sapat na rason para patayin ako. Sa kabutihang palad, walang nawalang manok sa bakuran ko. Pero hindi pa rin talaga ako makakampante sa sarili ko. Kinagabihan, bandang 6:00 nang dumating si Gabi. Sabay kaming kumain sa kusina nang magsalita siya. Kumusta yung sugat mo sa palad? Mahapdi pa ba? Maayos na. Kaso nga lang, nagtataka pa rin ako kung paano ako magkakasugat sa kamay. Seryoso ka nga bang sugat lang yon? O baka naman, may nangyari talaga. Siguro may ginawa ka. Pinagbibintangan mo ba ako? Bakit naman ako gagawa ng bagay na ikasasakit mo? Ginawa mo na yun sa akin dati. Sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo? Ano bang gusto mong ipahiwatig, ha? Kung mayroon nangyayari, sabihin mo sa akin ang totoo. Tinatraidor mo ba ako, ha? Kakampi ka ba ng lalaking yun? Gabi, sabihin mo sa akin ang totoo. May kinalaman ka ba sa nangyayari? Wala! Wala akong kinalaman sa kahit ano man yan. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Kaya pakiusap, ibigay mo na sa akin yon. Ikaw lang naman ang nagpapagulo ng buhay mo. Sabihin mo na lang sa akin ang totoo. May kinalaman ka ba sa nangyari sa akin kagabi? Ikaw ba ang sumusunod sa akin? Ikaw ba ang kakampi ng maliit na nilalang na yon, ha? Ikaw ba ang dahilan kung bakit nawala ang manok ko? Yung sugat sa palad ko? Bakit ako nagkaroon ng ganun? Anong ginawa mo? Sinugatan mo ba ako? Wala! Wala akong alam. Wala akong kinalaman sa nangyari sa'yo kagabi. Hindi ako ang tumulong sa sinasabi mong lalaki. Wala! Hindi! Ayos na ba, ha? Pwede ba? Huwag mo akong pinagbibintangan kung wala ka namang sapat na ebidensya. Yung balaban. Bakit meron ka nun? Sinabi ko naman sa'yo Na ano? Na may okasyon sa pinagtatrabahuhan mo? Huwag mo akong lolokohin. Anong okasyon yan at kailangan ng balabal na suot mo? Saka, hindi kita nakitang umalis na may dalang balabal. Gabi, sabihin mo na lang sa akin ang totoo. Gusto mo ba akong patayin? Patayin? Higit pa ron ang gusto kong gawin. Napasinghap ako sa sunod niyang sinabi. Bulong iyon, pero malinaw sa akin pandinig. Tumayo siya, saka naglakad paalis ng kusina.
Napahilamos ako sa mukha. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noong mga oras na yun. Mismong kakambal ko ang kinatatakutan ko. Tinapos ko na lamang ang aking pagkain. Nung gabi na yun, hindi na ako nakatulog sa kwarto ko. Natulog ako sa sala. Ayokong kasabay si Gabi dahil natatakot ako sa posibleng gawin niya sa akin. Sinisigurado ko na lamang na may kutsilyo sa ilalim ng unan ko para kung sakaling sugurin man ako ni Gabi, may panangga ako. Mabilis lang din naman akong maalimpungatan. Kaya kampante akong magigising ako bago pa man may magawa siya sa akin. Malalim na ang gabi. Nagising ako sa mahinang yabag ng aking narinig. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata. Agad akong napatingin sa may pintuan ng aking kwarto na nakabukas. Ipinikit ko ang aking mga mata pero minulat ko ito ng kaunti. Nakita ko si Gabi. Lumabas ng kwarto. May suot siyang balabal. Ang balabal na nakita kong dala-dala niya rin. At ang nakita kong suot nang nagtatangkang pumatay sa akin. Naikuyom ko ang aking kamao. May dala-dalang kandila at may sindi si Gabi. Naglakad ito papalapit sa sala. Akala ko hindi pa siya lalapit sa akin. Pero dire-diretso siyang lumabas ng pinto. Nang masigurado na nakaalis na siya, doon na ako tuluyang napaupo sa sala. Kinuha ko ang kutsilyo sa ilalim ng unan. Nagdadalawang isip ako kung susundan ko ba siya. Pero mas pinili ko pa rin tumayo at dahan-dahan sa paglalakad palabas ng bahay. Nakita ko si Gabi na dumiretso sa bakuran. Nagtago ako sa malaking puno roon. Nakita ko siyang kinuha ang isa kong manok. Tumingin-tingin muna siya sa paligid at halos mapasingap ako nang alisin niya ang ulo ng manok ko. Nanginginig ang kamay ko. Nahinigpitan ang kapit sa ulo. Nakumpirma ko sa sarili ko na siya rin ang may kasalanan kaya nawala ang puting manok ko. Kinuha niya ang pula kong manok at wala ng buhay. Muli siyang tumingin sa paligid saka walang pag-aalinlangan na humakbang sa maliit na bakod na nakaharang sa gubat sa bakuran namin. Dire-diretso siyang pumasok sa gubat na lalong ikinakaba ng sistema ko. Lumabas ako sa aking pinagtataguan. Hindi na ako nagdalawang isip na sundan pa siya papasok ng gubat. Bawat takbang ko ay mabagal lamang. Sinisigurado ko na walang maririnig na kahit anong ingay. Tanging ilaw lamang na kandila ang nagsisilbing ilaw sa gubat. Maya-maya pa'y tumigil siya sa paglalakad. Muli akong nagtago sa likod ng malaking puno. Nakita kong malinaw ang isang maliit na lalaki pero maskulado ang katawan. May mga tattoo sa kanyang balat. Tanging itim na tela lamang ang nagtatakip sa kanyang pribadong parte. May mahabang tenga, balbas na kasing itim ng kanyang maliit na buhok. Kunot ang noo at nanilisik ang mga mata. Nakatingin siya kay Gabi. Kinuha ng lalaki ang manok na dala ni Gabi. Saka kinain ito. Gusto kong masuka pero pinigilan ko ang aking sarili. Maraming salamat, Gia, sa pagkain na binigay mo. Masaya talaga ako na ikaw ang kaibigan ng aking anak. Kaso nga lang, wala na siya. Masaya sana kung makikita ko kayong dalawa na naglalaro dito sa gubat. Walang anuman. Mabuti naman tagustuhan mo. Yan na yung pangalawang manok na ibinigay ko sa'yo. Mabuti na nga lang at hindi yun nalaman ng kapatid ko. Akala ko ba iyo ang mga manok na ito? Tama ba, Gia? Gia. Pero ako si Gia. Anong ibig sabihin ni Gabi? Anong nangyayari? Oo, tama nga. Ako si Gia. Yung kakambal ko yung nasa bahay ay si Gabi. Ang taong pumatay kay Melo. Nakontento ka ba sa dugo niya na ibinigay ko sa'yo? Akala ko nga mamamatay na siya eh.
Kaso masyadong maitim ang budhi. Buhay pa hanggang ngayon. Huwag ka mag-alala. May oras din ang babaeng yan sa akin. Pinatay niya ang prinsipe ko. Ako ang makakalaban niya. Salamat, Gia, sa pagtulong sa akin na makamit ang hustisya. Gusto ko lang naman na mamuhay ng normal. Pero sinira niya ang pamumuhay ko. Ang kaisa-isa kong anak, pinatay pa niya. Papatayin mo ba siya? O paano ako? Anong mangyayari sa akin? Buhay ang kinuha niya. Buhay din ang kukunin ko. Gaya ng napagkasunduan nating dalawa, mapapasayo ang bahay na yan. Yayaman ka, tutulungan kita, kaya huwag ka mag-alala. Mabuti naman kung ganun. Sayang naman ang pagtulong na ginagawa ko sa'yo. Nakakatuwa ka nga rin. Sariling kakambal mo, kayang-kaya mong patayin. Gaya nga ng sabi ko, wala na akong kakambal. Si Melo ang kaisa-isang nilalang na tumanggap sa akin. Bukod sa mga magulang ko. Kahit mabigyan man ako ng yaman at masolo ko ang bahay, si Melo pa rin ang pasasalamatan ko. Sana nga'y masaya na siya kung nasan na siya ngayon. Ilalagay ko sa mismong libingan niya ang buto at laman ng katawan ng taong pumatay sa kanya. Pinanlamigan ako ng katawan. Bawat salita na aking narinig, tuluyang nagpalinaw sa akin. Kaya pala ayaw ni Gabi na tinatawag ko siya sa pangalan niya. Dahil nagpapanggap siyang ako. Ako ang pinupuntirya ng ama ni Melo. Dahil akala niya, ako ang pumatay kay Melo. Ibig sabihin lamang nito, si Gabi, siya mismo ang pumatay kay Melo. Dahil sa pagsira sa bahay nila. Naikuyom ko ang aking kamao sa pinaghalong puot at galit. Gusto kong lumabas sa pinagtataguan ko pero hindi ako nagpadalos-dalos. Muli kong tiningnan si Gabi. Kung anumang uri ng nilalang na lalaki ang nasa harapan niya. Hindi ko akalain na sa simpleng pagkasira ng bahay niyo, mawawala si Melo. Dahil nga, nasa maliit lamang kaming anyo. Hindi kami nakalalangoy na maayos. Nalunod si Melo sa tubig. Kailan ba natin papatayin si Gabi? Bukas ng gabi. Sa pagsapit ng kabilugan ng buwan, dalhin mo siya sa kubat. Sa parteng natatamaan ng buwan, doon ko siya papatayin. Sa halip na makinig, dahan-dahan akong naglakad palayo. Muli kong nilingon ang pwesto nila. Pero nagulat ako nang makitang nakatingin sa akin si Gabi. Natigilan ako. Alam niyang nandun ako. Akmang lilingon sa pwesto ko ang lalaki nang magsalita si Gabi. Nakatingin pa rin sa akin. Dumiretso na lamang ako palabas ng gubat hanggang sa makarating ako ng bahay. Pumasok ako sa loob ng bahay, saka dumiretso sa kwarto ko. Nilako ang pinto habang nakatulala sa pader. Hindi ko na nga lang mapigilan ang aking luha. Hindi ko akalain na makakayanan akong patayin ni Gabi at magkunwaring ako para lamang sa pera. Napapitlag na lamang ako sa gulat nang marinig ko ang katok sa pinto. Nahigit ko ang aking hininga sa takot. Alam kong narinig mo yung pinag-usapan namin. Tanggapin mo na lang yung tadhana mo, Gia. Tumigil ka na. Ako naman sana. Bakit ka nagkukunwaring ako? Ikaw ang pumatay kay Melo. Ikaw ang pumatay sa kanya. Hindi ako. Ako si Gia. Ikaw si Gabi. Manloloko ka. Sa tingin mo ba sinadya ko yun? Sadyang bobo lang ang asong na yun. At napagkamala na ako ang kaibigan ni Melo. Siyempre, ayokong mamatay. At sabihin na ako si Gabi. Hindi ako tanga katulad mo. Aswang si Melo. Alamin mo sa sarili mo. Tsaka ayaw mo ba yun? Makakasama mo na si Mama at Papa. Hindi ka na maghihirap. Tumigil ka na, Gia. Ako naman. Hayaan mo akong mabuhay. Gamit ang iyong pangalan. Isang malakas tampa sa pinto ang nagpapitlag sa akin
Kasunod dito ang malakas na tawa. Naikuyom ko na lamang ang aking kamao sa galit. Hindi na ako umimik pa dahil hindi ko alam noong mga oras na yun ang kapasidad ni Gabi, pero ang tanging nakumpirma ko lamang ay ang kanyang pagiging makasarili. Kinabukasan, 4:00 pa lamang nang gumising na ako. Nag-asikaso na ako para pumunta sa bahay ni Aling Myrna. Gusto kong sabihin sa kanya ang totoo dahil nakasisiguro ako na masasagot niya ang tanong ko. Sa kabutihang palad, mahimbing pa rin natutulog si Gabi nang umalis ako. Mabilis akong nakasakay sa tricycle. Pagdating ko sa paradahan, mabuti na nga lang may mga kasabayan akong mga nagtatrabaho rin. Kaya naman nakabiyahe agad ako hanggang sa makarating ako sa bahay ni Aling Myrna. Pagdating ko, naabutan ko siyang nagwawalis ng bakuran. Nang makakita ako ng pagkakataon, agad niya akong sinalubong. Ngumiti. Pero nang mapansin ang seryoso kong mukha, nagbago ang kanyang ekspresyon. May problema ba, Iha? Naparito ka? May gusto po akong sabihin sa inyo. Kaso, pwede po bang sa loob na lang natin pag-usapan? Sobrang importante lang po kasi nitong sasabihin ko sa inyo. Ano yun, Iha? Patungkol saan? Patungkol ba ito sa napag-usapan natin kahapon? O may iba pa roon? Patungkol po ito doon, boss. Patungkol po sa kapatid ko. Gusto ko po sanang ikwento sa inyo ang nalaman ko kagabi. Hihingi rin po ako ng tulong sa inyo. Sige, tara sa loob. Mahirap na. Baka may nakasunod sa'yo. Pumasok kami sa loob ng bahay ng boss ko. Naupo ako sa kanilang sofa. Yung bahay niya, tipikal lamang na may kusina, banyo at sala. May mga larawang nakasabit sa pader. Hindi ko talaga akalain na antingera siya dahil wala rin naman sa itsura niya bukod kasi sa anting-anting na suot niya. Sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin. Gusto ko sanang sabihin mo sa akin lahat ng detalye. Yung kapatid ko po kasi, boss. Nakita ko siya kagabi. Pinatay niya yung manok ko. Saka pumunta siya sa gubat. Binigay niya sa isang maliit na lalaki. Yung naikwento ko po sa inyo. Kinain niya po yung manok. Ibig sabihin, may koneksyon ng kapatid mo sa lalaki. Tama nga ang panaginip ko. Malapit lamang sa iyo ang kalaban mo. Ang problema po kasi, nagkaroon ako ng duwending kaibigan. Namatay po siya nung binuhusan ng tubig ni Gabi yung bahay nila. Tapos si Gabi, nagkunwari siyang ako. Kaya naman, ang akala ng tatay ni Melo, ako si Gabi, na pumatay sa anak niya. Ako ang gusto niyang paghigantihan, habang ang kapatid ko, nagkukunwari, inaangkin ang pangalan ko. May nasabi ba ang kakambal mo kung anong klaseng nilalang ang lalaki? Si Gabi, alam ba niya na alam mo na ang sikreto niya? Opo, nakita niya ako, saka ang lalaki. At si Melo, aswang sila. Sabi ko na nga ba, mga aswang nga sila. Sila'y mga mangalo. Sila'y mga duwending aswang na madalas ay kumakain ng laman ng hayop. Sumisip-sip sila at umiinom ng dugo ng tao. Meron silang kakayahan na palakihin ang sarili hanggang sa maging kasing tangkad ng isang 7 taong gulang na bata. Ang mga mangalo'y masasabi kong pinakatahimik na aswang dahil mas gugustuhin nilang manahimik at maging mapayapa at hindi kagambalain ng mga tao. Pero kung sila ang kinambala, nakatatakot silang kalabanin. Mabangis sila at malakas. Mabilis at kayang-kayang patayin. Lalo na kapag nasa ilalim ng kabilugan ng buwan. Si Melo, ano siya ng mangalo? Prinsipe po. Anak po niya. O Diyos ko, nasa panganib ka, Iha. Kayang-kaya kanyang patayin sa isang iglap lang.
May paraan po ba para matalo siya? Natatakot na po ako, boss. Kakambal ko pa rin po si Gabi. Ayoko po siyang mapahamak. May paraan po ba para matalo ang mga alo nang hindi napapahamak ang kapatid ko? Kailangan mong sabihin ang totoo. Hindi ka karapat dapat na maging kakambal ng Gabi na yon. Handang-handa kanyang patayin. Tapos gusto mo siyang iligtas? Maghunos-tili ka. Pero kapatid ko pa rin po siya. Ayoko pong mapahamak siya. Kaming dalawa na lamang ni Gabi ang magkapamilya. Pero hindi kanya itinuturing na kapamilya. Mag-isip ka naman, Iha. Tingnan mo ang ginawa niya sa'yo. Hindi ikaw ang hinihigantihan ng mangalo kung hindi siya. Kinuha niya ang pagkakakilanlan mo. Boss, pakiusap. Tulungan niyo po ako. Gusto ko pong mailigtas ang sarili ko. Gusto ko rin mailigtas ang kakambal ko. Kahit ganun po ang ugali niya, kakambal ko pa rin po siya. Tutulungan kitang kalabanin ng mangalo. Pero mas makabubuti kung kakalabanin niyo ito pareho. Magtulungan kayo, kanya na magkapatid. Paano kung hindi siya pumayag? Mas mabuti pang kalimutan mo na lang siya bilang kadugo mo. Mamayang gabi, kabilugan na po ng buwan. Narinig ko, yun daw ang oras na papatayin ako ng mga alo. Paano ko po siya makakalaban? Ayoko pa pong mamatay, boss. Marami pa po akong pangarap sa buhay. Huwag kang mag-alala. Sasama ako sa'yo. Pupuntahan kita. Kaso, hindi na ako tutuloy sa bahay ninyo. Kailangan mo akong itago. Hindi ako pwedeng makita ni Gabi dahil panigurado. Madadamay ako sa pagkuha sa'yo. Ang tanging gagawin mo ay pakiusapan siya na itigil kung ano man ang ginagawa niya at kalabanin ang mangalo na magkasama. Nang sa gayon, mamuhay kayo ng masaya at ng magkasama. Kung hindi siya pumayag, kailangan mong isipin ang sarili mo. Hindi sa lahat ng oras, ibang taong iisipin mo. Mas mabuti pang mabuhay ka kaysa mamatay ka sa kamay ng mismong kapamilya mo. Tandaan mo yan. Huwag kang mag-alala. Kasama mo ako, Gia. Napayuko na lamang ako sa kanyang sinabi. Hindi na ako umimik pa. Buong maghapon ay nasa bahay lamang ako ni Aling Myrna at nagpaplano ng mga dapat naming gawin. Kailangan ko lang na makuha ang loob ni Gabi. Dahil tanging ang isa't isa na lamang ang pag-asa namin. Inaamin ko na kinakabahan ako dahil hindi biro ang nilalang nakakalabanin namin. Pero tinatagan ko na lamang ang aking loob. Bandang 5:00 ng hapon, magkasama kaming umuwi sa amin. Habang naglalakad kami ni Aling Myrna papunta sa aming bahay, patingin-tingin ako sa araw na unti-unti nang bumababa ang senyales na paggabi na. Lalo akong kinakabahan. Nilingon ko si Aling Myrna, kalmado lamang ang ekspresyon. Samantalang halos pagpawisan na ako. Pagdating namin sa bahay, ay dumiretso sa bakuran si Aling Myrna. Habang naglalakad naman ako papasok, naabutan ko sa kusina si Gabi. Nagulat pa ako nang makita ang kutsilyo na pinatutulis niya. Saan ka galing? Nagpapatulong ka na ba? Nagtawag ka na ba ng pulis? Alam mo na hindi ka nila paniniwalaan. Kaya sumama ka na lang sa akin, Gia. Huwag ka nang makipagmatigasan pa. Anong bang ginawa ko sa'yo? Para gawin mo sa akin to. Gabi, alam ko sa sarili ko na naging maayos akong kapatid. Alam ko sa sarili ko na nasa tamang katinuan pa ako. Ikaw ba? Matino ka pa ba? Naging mabuting kapatid? Ikaw? Talaga? Ha ha ha! Hindi ka naging mabuting kapatid para sa akin, Gia. Lahat inagaw mo. Naalala mo nung buhay pa sila mama at papa? Sa ating dalawa, ikaw lagang pinapaboran. Kahit ako ang panganay. Sa ating dalawa, ikaw lagi ang magaling. Ikaw lagi ang mabait. Habang ako,
Ako ang hindi pinapansin. Ako ang masama. Ako ang basagulera. Ako lagi. Ikaw ang anghel ng pamilya. Hindi yun sapat na rason para ipapatay mo ko. Para magpanggap kang ako. Hindi mo ba iniisip ang magiging kalalabasan nito? Tayo na nga lang ang magkapatid. Gusto mo tayo pang magpatayan? Yan ba ang gusto mo? Inagaw mo na nga ang lahat sa akin. Nasa akin naman kasi talaga. Inggit na inggit ako sa'yo. Kasi ikaw ang paborito ng lahat. Pagod na akong maging si Gabi. At gusto ko nang maging ikaw. Hindi ko matanggap sa sarili ko na ikaw na kapatid ko ang magpaparamdam sa akin ng labis na pagkainggit. Kasi ikaw ang mahal ng lahat. Habang ako, hindi, walang ako. Gabi, mahal kita. Kahit lagi mo akong inaaway, mahal kita. Huwag kang nga magbait-baitan dyan. Hindi mo ako mahal. Sinasabi mo lang yan kasi mamamatay ka na. Naaalala mo yung sinabi mo sa akin na baliw ako? Sa ating dalawa, ikaw ang Manahimik baliw. ka! Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Ano, sa tingin mo ba papayag ako na ako ang mamamatay? Hindi! Ikaw ang mamamatay. Mabuti na nga lang, nakita ko ang Manggalo. Hinahanap ka niya para tulungan kung sino ang Gabi na nagsira sa tirahan at pumatay sa prinsipe nila. Hindi ako tanga para sabihin na ako si Gabi. Ikaw ang tinuro ko. Eh di, magiging mayaman na ako. Mawawala ka pa sa landas ko. Tsaka yung mga nakikita mo, nararanasan mo, alam ko yun lahat. Yung nagising ka sa sugat ng palad mo, kumuha lang naman ako ng dugo mo para maibigay sa aswang na yun. Gusto kong mamatay ka na. Gabi naman, huwag naman ganito. Magkapatid tayo. Magkakambal tayo. Kaya nga eh, ayoko nang may kakambal, kaya papatayin kita. Pakiusap. Tutulungan kitang kalabanin ng mga alo. Papatayin natin siya. Hindi tayo mapapahamak. Huwag naman ganito. Alam mo naman na magkapatid tayo. Nagtutulungan tayo dapat. Dahan-dahang lumapit si Gabi. Umiling-iling siya habang nakatingin sa akin. Kitang-kita ko ang inggit at galit sa kanyang mga mata. Umatras ako. Pinakiusapan siya na itigil na ang balak niya, pero hinawakan niya ako sa balikat. Kahit kailan, hindi mawawala ang galit, ang inggit, ang pot na pinaramdam niyo sa akin. Kayo yung naging dahilan bakit ako naging ganito. Gabi, anong gagawin mo? Napasingap na lamang ako. Nang malakas na hampasin ako ni Gabi sa batok, pakiramdam ko ay nahilo ako. Naramdaman ko na lamang ang sarili ko na bumagsak sa sahig. Sa harapan ko, si Gabi ay may hawak na kutsilyo bago tuluyang pumikit ang mata ko. Nagising ako na nasa gubat. Nakahiga ako sa lupa. Bumungad sa akin ang kabilugan ng buwan. Napatingin ako sa aking gilid nang maramdaman ang mahinang pagyugyug sa aking katawan. Gumising ka. Paparating na sila. Hetong kutsilyo. Pakiusap, iha. Kalabanin mo ang kapatid mo. Ako nang bahala sa mga alo. Pero, si Gabi, itigil mo na yung kakagabi mo. Hindi kanya mahal. Wala ka lang sa kanya. Kaya naman ipagtanggol mo ang sarili mo. Nasaan ako? Nasaan si Gabi? Natigilan na lamang ako nang makita si Gabi at ang lalaking Mangalo. Mabangis at nanlilisik ang mata na nakatingin sa akin. Nakakuyom ang mga kamao ko at umiigting ang panga sa galit. Samantalang nakangisi naman na nakatingin sa akin si Gabi. Wala akong kasalanan. Hindi akong pumatay kay Melo. Kaibigan ko siya. Sinungaling! Ikaw ang walang kaluluwang pumatay sa prinsipe ko. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Walang sino man ang makapipigil sa akin. Ako munang makakalaban mo, aswang! Sa isang igla pa, nagulat na lamang ako nang sugurin ako ni Gabi. Hindi agad ako nakaiwas sa malakas na sampal na ginawa niya. Muntikan na akong matumba pero pinilit ko pa rin ang sarili ko na tumayo. Pagtingin ko kay Aling Myrna,
Sinugod niya na ang mangalo. Sobrang bilis ng bawat galaw ni Aling Myrna. Maging ang mangalo. Sumabay sa hangin ang galaw nilang dalawa. Natuon ang pansin ko kay Gabi nang maramdaman ang palad niya sa aking pisngi. Sinamaan ko siya ng tingin. Gamit ang kutsilyo ay hinampas ko ito sa kanya, pero mabilis siyang nakatayo sa akin. Nag-igtingan ang pangako sa galit. Mabilis niya akong tinakbo, saka sinabunutan sa ulo. Hinila ko rin ang kanyang mahabang buhok. Hindi ko namamalayan ang kanyang kamay na hinampas na ang kamay ko, kaya naman nabitiwan ko ang kutsilyo. Natamaan kasi niya ang sugat ko sa palad. Hinila ko ang kanyang buhok, saka siya sinipa sa tuhod. Natumba siya sa lupa habang napaibabaw naman ako sa kanya. Pagtingin ko kay Aling Myrna, nagulat ako nang makita kung gaano kaseryoso ang mukha niya. Napansin ko rin ang maliit na sugat sa kanyang pisngi. May oras pa, Gabi. Magtulungan tayong dalawa. Hindi ako si Gabi! Ako si Gia! Bumaba ang kamay ko sa kanyang leeg. Sinakal ko siya ng mahigpit. Napasinghap ako nang baliktarin niya ang aming posisyon. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ang kutsilyong binunot niya sa kanyang tagiliran. Akmang sasaksakin niya na ako sa aking mukha nang gumilid ako. Sinipa ko siya. Malakas ang pagsipa ko sa kanyang tiyan. Lumapit ako kay Aling Myrna. Akmang susuguri na siya ng mangalo. Nang humarang ako sa mangalo, nanlilisik ang mata nitong tiningnan ako. Ako si Zia. Hindi ko pinatay ang kaibigan kong si Melo. Mahal ko siya. Siya lang ang katangi-tanging kaibigan na meron ako. Anong pinagsasabi mo? Siya si Gia! Itinuro niya si Gabi at sobrang sama ng tingin niya sa akin. Binalik ko ang tingin sa mangalo. Ako si Gia. Kakambal ko si Gabi. Sinungaling ka! Ako si Gia! Maniwala ka. Ang babaeng akala mong kakampi mo ay ang taong pumatay sa iyong anak. Siya ang lumunod sa anak mo, hindi si Gia. Mabait na bata si Gia. Hindi dapat siya ang pinapatay mo kung hindi ang impostor na yan. Hindi! Sinungaling kayo! Mga sinungaling! Totoo ba? Totoo ba? Mangalo, Totoo ba? Nagkatinginan kaming dalawa ni Aling Myrna nang lumapit ang mangalo kay Gabi. Namumutla si Gabi habang naglalakad pa atras. Sabihin mo ang totoo. Sino ang pumatay kay Melo? Gabi, sabihin mo na ang totoo. Siya yung pumatay kay Melo. Inako ko na lang kasi ayoko mapahamak siya. Anong pinagsasabi ng kakambal mo? Gabi naman, ano ba naman yan? Masinungaling kayo! Papatayin ko kayong lahat! Bago pa man makasugod ang mangalo kay Gabi, inunahan ko na siya. Tumalon ako sa kanyang likuran, pero walang kahirap-hirap na tinapon niya ako. Pagtingin ko kay Gabi, tumakbo na siya palayo. Nahawakan ko na ang kutsilyong nabitawan ko kanina. Akmang susundan sana ng mangalo si Gabi nang ibato ko ang kutsilyo sa kanya. Sa kabutihang palad, tumama ito sa ulo ng mangalo. Tumalon si Aling Myrna. Walang humpay na pinagsasaksak ito sa ulo ang mangalo. Hindi ako makagalaw sa aking pwesto dahil na rin sa lakas ng epekto ng pagkakatapon sa akin ng aswang. Ang tanging magagawa ko na lamang panuurin itong bumagsak at ang unti-unting pagkawala ni Gabi. Tiningnan ako ni Aling Myrna sa kahinawakan sa braso. Tinulungan niya akong makalayo. Tara na, umalis na tayo rito. Pero si Gabi, wala na siya. Hayaan mo na siya. Umalis na tayo rito. Muli kong tiningnan ang aswang na mangalo na nakahandusay sa lupa. Nakadapa ito at kitang-kita ko ang sugat nito sa ulo, ang nakatarak na kutsilyo. Wala na akong nagawa kundi maglakad na lamang pabalik sa bahay namin. Pagbalik namin sa bahay,
Natulala na lamang ako. Hindi ko na napigilan pa ang mapaiyak. Bakit ganun, boss? Ginawa ko naman ang lahat eh. Pero bakit hindi pa rin akong pinili ni Gabi? Bakit umalis pa rin siya? Hindi mo madidiktahan ang kagustuhan ng isang tao. Ang mahalaga ngayon, ligtas ka na. Ligtas na nga ba talaga ako? Dapat bang maging masaya ako? Kasi ligtas na ako. Wala na akong pamilya. Si Gabi, wala na. Hindi ko alam kung saan siya pupunta. Hindi ko alam kung babalik pa ba siya. Huwag mo nang hanapin ang wala. Isipin mo ang sarili mo. Hindi ka mahal ni Gabi. Makasarili siya. Kaya sana naman, isipin mo ang iyong sarili. Paano na ako nito? Anong ibig mong sabihin paano ka? Kia, nabuhay ka ng 2 taon na wala si Gabi. Saka nandito ako. Huwag kang mag-alala. Kukup-kupin kita. Napahikbi na lamang ako sa sinabi ni Aling Berna. Niyakap ko siya. Sa pagkakataon na yun, muli kong naramdaman ang kalinga ng isang ina. Magmula nung araw na yun, lumipat na ako sa bahay ni Aling Berna. Si Gabi, hindi ko na siya nakita pa. Bumibisita naman ako sa bahay ni Lola. Nagbabaka sakali na uuwi siya, pero wala na akong nakita. Pinagdasal ko na lamang siya. Pati na rin ang mangalo. Hindi ko naman masisisi ang aswang na yun. Alam kong biktima rin siya ng takot. Kaya siya nagkaganon. Kahit isa siyang aswang, may puso rin naman siya. Nang manirahan ako sa bahay ni Aling Berna, pakiramdam ko, kompleto na uli ang buhay ko. Hindi nga nagtagal, tuluyan ko nang tinawag na nanay si Aling Berna. Para sa akin, maayos na ang buhay ko ngayon, pero hinihiling ko pa rin na makita ko't makausap si Gabi. Dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung nasaan siya, kung buhay pa ba siya o patay na.